Sige. Malinis na. Pwede na yan. Sunod natin yung piston. Ige. Cylinder head. Yan, malinis na. Pero checkings muna tayo. Since bago naman to, wala akong doubt na aalog yung barbula dito sa ano niya, valve guide niya. Yan. Lagyan natin ng flush. Yan. Isa rin kasi sa mga tinitignan pag umaalog to. Pero ito natural, yung ganyan ka minimal. Tapos lalo pag nakagitna, wala siyang alog. Tapos, pag tinakpa mo yung butas na to, dapat may tunog siya. Yun, ganun. Parang inihigop baga. Ayun. Ibig sabihin, goods pa yung valve guide mo. Yung ano. Ito na tayo sa exhaust. Check ng clearance. Minimal lang. Ayan dito. So, kailangan natin ilapat tong mga valves dun sa ano, valve seat. Kasi baka magsingaw yung gas tsaka yung exhaust. Mahirap i-start yun pag ganun. Tapos linisin na rin natin to. Yan. So gamit tayo ng grinding compound na ito ay nakalagay for finishing. Yan, for finishing. Kasi lapat na naman yan, hindi tayo nagbago ng barbula. Kumbaga yung forma ng barbula na yung sa ilalim, forma na rin dito. Hasain lang natin kasi syempre nalinis para matanggal din yung mga carbon na naiwan yung matitigas. Unahin natin yung intake. Sa intake, ayan, malinis naman. Pero asintayin pa rin natin for finishing. Para sure lang tayo. Unahin ko muna maglagay ng oil dito. Para pag inikot yung valve, hindi siya masugatan. Tapos kuha lang tayong konti. Yeah. So dito dapat maingat kayo, hindi kakalat yung grinding compound kasi once na pumunta yan sa valve guide, luluwag yung ano natin, valve guide natin. Magkakaroon ng gap o ng clearance yung ano. Ingatan nyo rin mapunta sa dito sa stem, valve stem. Pwede na yung finishing lang naman eh. Lagay na natin dito. Make sure intake, ayan na intake. Yung sa carb, lagay ng carb. Dito niyo ilalagay. Hit yung ano, sa butas sa hose. Yan. Pinakadulo. Yan. Tapos pwede mo na paikutin. Yun. Ganun mo. Yan. Parang ang haba, Pete. Ikli ang... Kopit. Kasi sa ibang... Talagang makahasa mo talaga ng... Okay to. Wala tandaan kapag nagkulay silver na yung paligid ng barbula. Yan. Tapat na yan, ibig sabihin. May checkings pa naman tayo kaya huwag kayong mag-alala kung mag-leak pa to. Hindi tayo basta salpak. As recommended na, linisin nyo ng gas kasi kapag punas-punas lang, may iiwan na grinding compound. Baka humalo sa makina. Kasi niyo yung mga bakal. Sige, okay na to. Yung intake. Checkings naman mamaya eh. Punasan lang natin. Kaya katulad yan oh. Kita niyo yung pag-uupuan ng barbula. Kulay silver na. Hindi katulad dito. Ayan, may mga ano pa.
Kalakalawang pa. Sa ano naman tayo, Pip? Exhaust. Yan ulit, lagay ng oil. Tapos, kuha ng konti. May kaaway ka, no? Lagyan mo yung motor. Pasok mo sa makina. Ewan ko na lang kung gumiyak yan. Palit lahat, change all. Yan, tambucho. Hige, Pip. Sige. Tingnan natin yung exhaust. Yan. Pang. Kulay silver na. Pwede na yan. Alright. Yan na. Ito na yung chamber natin na malinis na. Tapos mamaya linisin na lang namin ng konti itong yung passage ng exhaust tsaka ng intake. Konti lang, polish lang. Pero ito kasing intake malinis yun. Nabanggit mo ba? Hindi. So ito malinis na yung exhaust, yung ilalim. Palinis na lang natin ng gas kayo yung head tsaka to. Baka kasi may naiwan na grinding compound. Alright, so ito na yung mga internals ng head. Yan yung complete materials. Magsimula muna tayo sa valve screws o yung tappet screws, tapos rocker arm. Yan, magkasama yun. Dalawang valve screws, rocker arms, valve spring, yung lock ng cams. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, natatanggal kasi yung washer dun sa may pinag-uupuan ng springs. Ayan, ito. Valve springs. Tapos dyan muna natin. Barbula, intake, exhaust, tapos valve seat. Yan, valve lock. Tapos yung rocker arm pin. Assemble na tayo. Tapos yung cams ay nasa dulo. Kita nyo. Kailangan din natin ng oil kasi pang-lubricate. Para pag first start hindi magkaskasan agad. Pinakauna sa exhaust ako magsisimula. Iti-testingin natin yan. Oo, lalagyan natin ng gas. Pagkalapat ng barbula, lalagay na natin yung Iniyak na. Kunin ko muna yung yung valve seal. Alright, yan. Ito yun. Bumili tayo ng genuine na valve seals. So ingat kayo sa mga fake products, mga bossing. Part number, baka may magtanong. Ayan, screenshot nyo na lang. Dalawa yan, mga bossing. Tapos lalagyan pa rin natin ng oil kahit anong parts sa head, yan, sa cylinder head. Kasi nalalagyan naman talaga ng oil yan kapag umaandar. Isa. Yan, lagyan ng oil. Yung washer, panigurado yung matalas dito. Tapos yung isang valve seal. Bulak lang. Yun. Tapos testing. Ang tumutunog okay. Confident naman kami kasi bago-bago pa tong modelong to eh. Valve spring, valve guide, and valve block. Dalawa. Eto na. Lagay kayo ng valve block. Yan o. Ulitin natin ha. Yung internals nito, mga bossing na yan. Yung internals nito, ano muna, yung washer, tapos ito, yung barbula, exhaust. Make sure na tama, nakatapat. Yung maliit lagi yung sa may exhaust. Maliit na barbula. Makikita nyo naman yung pag nagbaklas kayo. Sunod, yung washer, valve seal, yan nalagay ko na bago. Tapos spring,
Itong valve guide, tapos yung dalawang lock. So kapag tinignan nyo to, yung lock, ayun o, meron siyang kuwit dyan, nasa taas lagi yan. Kasi yung wala, sa baba. Kasi yan yung kakapit sa, putik niyan. Yun yung kakapit sa barbula, kasi merong kuwit din yung sa yung sa valve. Unang take. First take. Dalawang take. Tapos, kuha tayo ng socket. Pagpapatungan ng sa ilalim. Yan, para hindi bumaba yung barbula. Yan, para ganyan. So, ang goal natin dito mga bossing, maibaba to. Tapos kumapit yung dalawang lock na yon sa barbula. Oh! Tanggal yung isa. Tapos yung gamitan natin ng plastic. Yes! Sheesh! Second try. Ganyan. Dapat ganyan kalapat. Nakaano yung dalawang valve lock dun sa barbula. Ikaw naman, Pete. Testing. Ako naman. Sana naman ay... Tayo na. Minsan kasi mahirap yan eh. Kapag binaba mo, dapat pantay na yung baba niya. Para tusok na tusok. Kumapit yung dalawa. Wala, limit yung kumalas. Itodo mo na yung pagkabaon mo. Wow, may head. Hindi. Todo mo, Pete. Hiyo! Wala pa rin. Iyon! Uy, pang limang takes. Paring yung Pete. Pero nakuha niya na. Right? Kadalasan ginagawang traditional ng iba, tinutok-tok to. Baka kasi kumalas eh. Ayan, kapit naman na. Ayan. Ito yung sa akin. Kapit na. So, anong susunod natin gagawin ay kung may leak. Yung nasinta natin. Pag may lumabas na gas dito, syempre, hindi pwede yon kasi singaw ang tawag doon. May gas pa ba tayo dyan? Meron. Natin may gas sa camera. Pag nilagay niya yung intake, dapat walang tatama na wala lalabas pala na gas. Okay. Medyo puno na ba? Yung aangat dito, Pete. Okay. Goods. Wala lumabas, oh. Lumabas. Ayan. Tapos ito yung laman niya. Kung gaano karami. So, ibig sabihin, goods yung natin. Sa naman tayo, exhaust. Natin kung may lalabas dito. Oh, parang wala, ah. All goods. All goods yung pag-aasinta. Kasi lapat na naman to nung una eh. Tinanggal lang natin yung mga parang nanikit na carbon dito. Kaya okay na yan. Ayan. Tuyo. Sunod natin mga boss. Lalagay natin yung rocker arm. Yan. So yung may thread yung nyo yung lagi nasa labas. Kasi pag hinugot nyo to, kailangan may thread. Ayan. Ito yung pag ganyan. Pag pinasok dito. Yung muna nun langis. Try nyo muna ang ipasok sa rocker arm. Check nyo rin baka kasi may tama na to. Ito, naman, makinis pa. Pati ito yung rocker arm. Check nyo rin. Pag nagkaalog to kasi. Tapos, itong paddle ng rocker arm. Pag ito may tama na, palitan nyo na. Tapos, check nyo rin yung cams nyo. Siyempre, pag may tama to, may tama din yung sa cams.
Kaya papalitan nyo yung dalawa. Sa paglalagay ng rocker arm kapag may spring na, unahin nyo munang nakaganyan. Paddle paddle yung papasok kaysa sa may thread. Yan. Pagilid. Tapos patayo. Tapos ipantay nyo lang dun sa butas. Pwede na ilagay yung pin. Yan. Pasok na rin dito. Tapos pwede natin itulak ng kahit. Ayan. Madali lang na may pasok yun. Yan, pababa. Sa baba lagi yung ano. Okay na? Yan. Yun. Yung dulo. Parang kulang pa. Hindi na. Ayun. Okay. Tapos check nyo na rin to. Yung ano, lagyan pa rin natin ng oil bago pumasok yung cams. Etong bearing na to. Pag bibili kayo ng bagong bearing mga bossing, kailangan may cover to. Kasi nonsense, kapag lumalabas yung oil dito, hindi siya papasok sa cams. Kaya may butas yung cams natin. Dito dapat papasok yung oil. Tapos, di ba naikot yung cams? Yung oil pumasok. Kaya pumasok dito. Tapos, iduduran niya dun sa may paddle ng rocker arm. Malulubricate tong mga to. Yan, gano'n. Pag naikot, naglalabas siya ng langis dito. Kapag walang cover tong bearing na to, dito lang lalabas sa ilalim yung ano, yung langis natin. Hindi siya papasok sa cams. Diba? May sense din. Tapos, pagpasok natin ng cams, siyempre, pinakakaibigan natin, lagi kayong maglulubricate ng oil. Yan. Check din ng cam bearing kung may alog. Ito, bagong-bago pa kasi to. Ano, wala pa siyang sign ng ano. Walang alog. Yan. Smooth na smooth yung bearing. Tapos, pasok na natin yung cams. Nga pala, pag may mga paddle na sa loob, ganito, para nakababa. Tapos pwede rin naka-paste na agad dito. Naka-paste pala pataas. Etong guide para sa cam gear. Yan. Madali lang na may pasok ang cams. Kailangan pukpukin to. Pag pumukpok kayo ng bearing, huwag dito ha. Dapat dito sa outer. Yung sa papi. Para sure. Yan, dapat na. Pantay na siya dito. Eto. Para hindi lumabas yung mga pin. Pin ng rocker arm, tsaka itong cams di gumalaw. Tapos Allen bolt na 5mm. Okay. So, malapit na nating assembled ang ato eh. Yan. Pwede na to isalpak. Tapos, ready na to. Wala na tayong kulang. Pag mag-clearance tayo ng mga valve screw pag naka-timing na. Set aside na natin to, tapos iakyat na natin yung makina dyan. So nakita natin yung makina mga bossing, tapos check na lang